Nagsimula ang pelikula sa isang hindi kilalang isla, kung saan, isang grupo ng mga manggagawa sa isang pribadong kumpanya ang makikitang naghuhukay. Lumalabas na ang isla ay ginagawang ecological theme park. Biglang naantala ang kanilang trabaho, nang natuklasan nila ang mga higanteng fossil at skeleton, na nagpapahiwatig ng nakatagong nakaraan ng isla. Dahil sa pagkaantala sa konstruksyon, nagpasya ang mga manggagawa na mag-set up ng malalakas na pampasabog sa mga kalapit na pundasyon. Di nagtagal, pinasabog nila ang mga pampasabog, na nagdulot ng bugso ng hangin at alikabok patungo sa kanila. Matapos maayos ang lahat, nagulat ang mga manggagawa, nang malaman na ang pagsabog ay nagsiwalat ng isa pang higanteng fossil. Nagtataka sila habang nag-iinspeksyon, nang biglang nagsimula itong gumalaw, at nagtago sa lupa. Dahil dito, nabatid nila, na ito ay buhay pa, habang iniisip nila ang nangyari, hindi inaasahang lumitaw ang isang malaking sawa, galing sa lupa, na nagdulot sa mga trabahador ng pagkagulat at pagtakbo. Subalit, hindi sapat ang pagtakas upang maiwasan ang galit ng hayop dahil mabilis nitong sinira ang buong lugar. Biglang yumanig ang lupa sa pangalawang pagkakataon, at lumitaw ang isang malaking dinosaur. Nagsimula ang matinding laban sa pagitan ng dalawa, na nagdulot sa pagkasira ng isla. Sa ibang lugar, isang batang lalaki na nagngangalang Kai, ang nagising mula sa isang bangungot sa kalagitnaan ng gabi. Bigla niyang napansin ang presensya ng isang nakakatakot na figure na nakatayo sa tabi niya. Sa takot, tumakbo si Kai bago ito madapa. Bumukas ang ilaw at lumabas ang kanyang ina na si Xiao. Sinusubukan niya na takutin ito. Dito, malalaman natin na si Kai ay dumaranas ng pinsala sa binti, at sinasanay siya ng kanyang ina na magkaroon ng kontrol sa kanyang mga binti. Sa kabila ng kanyang mga limitasyon, sabik na sabik si Kai na bisitahin ang ecological theme park. At isang araw, sa wakas ay natupad ang kanyang pangarap, nang bilhan siya ni Xiao ng 2 tiket para sa theme park. Ang pelikula ay humantong sa mahiwagang isla, kung saan naglalakbay sina Xiao, Kai at iba pang turista, sakay ng tour bus, na umikot sa kagubatan. Habang lumalalim sila, nagulat si Kai nang mapansin niya ang higanteng sawa na dumulas sa bundok. Sinubukan niyang sabihin sa kanyang ina ang kanyang nakita, ngunit hindi ito naniwala, at ipinalagay na ito ay imahinasyon lamang niya. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Zhang, ang 2 malalaking bato na papalapit sa kanila mula sa itaas, at mabilis na mina ni Obra ang bus upang maiwasang matamaan. Ito ay humantong, sa pagbangga ni Zhang ng bus sa isang kalapit na puno, na nagdulot ng malawakang pagkataranta. Sa paglabas ng lahat, nalaman nila na ang bus ay naipit sa putik. Kaya wala silang pagpipilian kundi itulak ito ng sama-sama. Samantala, sa kasamaang palad, si Kai ay kailangang pumunta sa banyo, kaya siya at ang isa pang pasahero ay lumayo sa grupo upang humanap ng lugar na maiihian. Gayunpaman, habang sila ay umiihi, bigla na lang inatake ang kasama niya, ng isang may napakalaking dila na humila sa kanya papunta sa kakahuyan. Samantala, pinagmamasdan ng 2 pasaherong sila Professor Gia at ng kanyang assistant na si Lei, ang mga malalaking bato, na sa tingin nila ay itinapon ito ng halimaw patungo sa kanila. Bigla na lang, ang ilan sa mga pasahero ay inatake at dinala sa kagubatan, na nagudyok sa iba na agad pumunta sa loob ng bus. Kahit papaano ay naisara ni Xiao ang pinto, ngunit napagtanto niya, na nawawala ang kanyang anak na si Kai. Kasunod nito, nagpakita ang isang malaking palaka, at tumalon ito patungo sa bus. Nanatiling nakatago ang mga pasahero, sa pag-aalalang baka sila ay makain. Ngunit nang malapit nang umatake ang palaka, nakita nitong nag-iisa si Kai sa kakahuyan at sinundan siya. Nagsimulang tumakbo ang maliit na bata, at kahit papaano ay naiwasan niya ang lahat ng atake nito. Pagkatapos ay nagtago siya sa loob ng isang puno, na hindi kayang pasukin ng palaka, dahil sa malaking sukat nito. Gayunpaman, pilit nitong tinutulak ang puno, dahilan upang mapunta ito pababa ng burol. Pagbalik sa bus, ang mga tao ay nakaranas ng matinding pagyanig at nahayag na dumating na ang higanteng sawa. Pinuluputan nito ang bus gamit ang kanyang katawan bago ito itinaas sa puno. Dahilan para matakot ang mga tao sa loob, mahigpit silang kumakapit sa mga upuan upang maiwasang mahulog, habang nakikita ang mukha ng sawa na malapit nang sirain ang buong bus. Sa kabutihang palad, ang sawa ay nakarinig ng isang tunog sa di kalayuan, na nagdulot ng pagbito nito, na naging sanhi ng pagkahulog ng bus.
Nawalang ng malay ang lahat nang sila ay bumagsak. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay si Xiao, at nalaman na kakaunti lang ang nakaligtas sa matinding pagbagsak. Sa sandaling iyon, nagsimulang yumunig muli ang lupa at ang mga pasahero ay nagtago sa likod ng bus. Nanatili silang tahimik at matyaga, habang ang tunog ng malalaking hakbang ay papalapit sa kanila. Sa kalaunan, lumitaw ang isang napakalaking dinosaur at ang mga tao ay takot na takot, kala ng lahat ay katapusan na nila. Sa kabutihang palad, hindi sila nakita ng dinosaur, kaya umalis ito nang hindi nagdudulot ng malaking problema. Samantala, sa wakas ay lumabas na si Kai sa puno at siya ay nasa loob ng isang malaking kuweba. Takot na takot siya nang makita niya ang isang malaking piraso ng balat ng ahas, kasama ang ilang mga itlog sa sahig. Pagkatapos ay nakarinig si Kai ng malalakas na yabag palapit sa kanya, at may nakita rin siyang silhouette ng isang halimaw mula sa gilid ng kanyang mata. Dali-dali siyang nagtago sa likod ng mga itlog at nalaman na ang mga yabag ay galing sa isang raptor. Kasalukuyan nitong kinakain ang mga fetus sa loob ng itlog. Sinusubukan ni Kai ang lahat ng kanyang makakaya upang mapanatili ang katahimikan, ngunit bigla na lang tumunog ang alarm ng kanyang relo. Bilang resulta, nahanap siya ng raptor kaya siya tumakbo. Sa kalaunan ay nagtago siya sa loob ng sirang itlog habang patuloy siyang hinahanap ng raptor. Biglang lumitaw ang higanteng sawa sa loob ng kuweba, at hinila ang raptor palayo bago ito lumunin sa isang iglap. Pagkatapos ay nakita nito ang batang lalaki, ang nakakagulat ay hindi niya ito pinansin. Lumalabas na ang mga itlog ay sa sawa, at tingin niya, isa si Kai sa mga ito. Ito ay dahil naging kaamoy na niya ang mga itlog. Habang nagdadalamhati ang sawa sa pagkamatay ng kanyang mga anak, nakatakas si Kai at lumabas sa kuweba. Samantala, ang natitirang mga turista ay desperado at gustong umalis sa isla sa lalong madaling panahon. Isang negosyante at direktor ng theme park na si Chen, ang nagsabi sa iba, na ang isang tore ay matatagpuan sa tuktok ng bundok, na magagamit nila, para magpadala ng signal para sa tulong. Gayunpaman, desperado si Xiao na mahanap ang kanyang anak. Humihingi siya ng tulong sa iba, ngunit walang gustong tumulong sa kanya. Dahil wala na siyang ibang opsyon, umalis siya sa grupo ng mag-isa, para hanapin si Kai. Nabigla siya, nang nag-alok ng tulong ang kanilang driver na si Zhang. Nagpapasalamat si Xiao at binanggit niya na mahahanap nila si Kai sa pamamagitan ng GPS sa kanyang smartwatch. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, biglang may narinig silang kaluskos na ikinagulat nila. Sa sobrang takot, naghanda sila para sa paparating na panganib, nang napagtanto nila na si Professor Gia at ang kanyang assistant na si Leilang pala. Sandaling ipinagdiwang ng apat ang kanilang muling pagsasama bago lumabas para hanapin ang bata. Lumipat ang eksena kay Kai, na pagod sa paglalakad ng mag-isa sa kakahuyan. Sa kasamaang palad, biglang sumabot sa baging ang binti nito. Nahuli pala siya ng isang higanteng halamang carnivorous. Pagkatapos ay marahas na ibinuka ng halaman ang bibig nito at naglabas ng matalim na spike na muntikan ng tumama kay Kai. Ngunit nang subukan muli nitong maglabas ng spike, biglang sumugod ang higanteng sawa at sinalag ang mga spike, at sabay-sabay na pinatay ang halaman. Dahil dito, nagawang makaligtas ni Kai, at laking gulat niya, nang malaman niyang iniligtas siya ng sawa, mula sa kamatayan. Habang nagkakatitigan ang dalawa, dahan-daang lumapit ang sawa sa bata, at nagsenyas ng tulong upang alisin ang spike na nakatusok sa katawan nito. Agad na nakuha ni Kai ang pahiwatig, kaya kumuha siya ng baging at itinali ito sa spike, na nagpapahintulot sa sawa na bunutin nito palabas. Pagkatapos nito, umalis ang higanteng ahas, sa lugar at pumunta sa kagubatan. Sa ibang lugar, ang grupo ay nakarating sa tugatog ng bundok, para lang malaman na ang buong lugar ay wasak na. Sa kasamaang palad, isang napakalaking T-Rex ang lumitaw sa harap nila. Inatake nito ang mga tao na naging dahilan sa pagkamatay nila. Sa kabilang banda, nakatitig si Kai sa isang dinosaur na kumakain ng isang higanteng palaka. Dahan-dahan siyang umaatras, ngunit hindi sinasadyang natapakan niya ang isang sanga, kaya nailihis ang atensyon ng dinosaur sa kanya. Gayunpaman, bago siya sugurin ito, hinila siya ng kanyang inang si Xiao, at sa wakas ay nagsamang muli ang dalawa. Hindi nagtagal, nakita sila ng dinosaur at agad silang inatake nito. Nagawa nitong pabagsakin sina Zhang, Jia at Lei sa isang burol, bago hinabol si Xiao at ang kanyang anak.
Sa kalaunan, nagawa nilang maipit ito sa dalawang bato kaya sila nakatakas. Gayunpaman, ang mag-ina ay hindi paligtas, nalaman nilang may nadaanan silang isa pang dinosaur, na agad na sumugod sa kanila. Hindi nagtagal, silang dalawa ay napalibutan ng dalawang gutom na dinosaur. Sa pagkakataong ito, agad na lumitaw ang magiting na sawa at iniligtas sila. Pagkatapos ay lumayo sila sa lugar habang ipinagtatanggol sila ng sawa mula sa anumang pag-atake. Ngunit sa kasamaang palad, mas maraming dinosaur ang lumabas at sabay-sabay na umatake sa sawa. Sa susunod na eksena, nagkita sina Xiao at Kai kasama ang iba, na patungo sa bundok. Naabot nilang 5 ang tuktok, at tulad ng iba, nanlumo sila, matapos makitang sira na ang kapaligiran. Laking gulat ni Gia nang makakita ng maraming kalansay ng sawa at T-Rex, na sa palagay niya ay dito sila naglaban. Samantala, habang nililibot ni Kai ang lugar, bigla siyang na-hostage ni Chen, ang nag-iisang survivor ng kanyang grupo. Nagwawala siya habang tinututukan niya ng kutsilyo ang bata. At sinisisi ang lahat sa nangyayari sa kanya. Nakiusap si Xiao sa kanya na palayain ang kanyang anak ngunit naantala sila ng isang nakakatakot na yabag. Muling nagpakita ang higanteng T-Rex, at ginamit ni Xiao ang pagkakataon nito para iligtas ang kanyang anak. Pagkatapos ay tumakbo sila papalayo, habang si Chen ay dinurog ng paa ng T-Rex. Kasunod nito, nakahanap ang grupo ng kotse at umalis si Zhang mula sa kaguluhan. Ang dinosaur ay naghagis ng maraming malalaking bato patungo sa kanila, ngunit nagawa ni Zhang na iwasan ang bawat isa. Di nagtagal, tumalon ang dinosaur patungo sa kanilang sasakyan, dahilan upang bumangga sila sa kalapit na bato. Lumipas ang ilang sandali, napansin nilang papalapit sa kanila ang dinosaur para tapusin sila. Gayunpaman, bago sila nito malapitan, ang higanteng sawa ay muling iniligtas ang kanilang buhay. Isang matinding laban ang naganap, kalaunan, ang T-Rex ay nagsimulang manguna. Nang makitang natatalo ang sawa, mabilis na nakagawa ang mga tao ng isang plano, at nagpasya na gamitin ang mga kalapit na pampasabog, para tulungan ito. Inipon ni Xiao ang dinamita at inilagay ito sa loob ng kotse. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa kanyang anak bago siya umalis patungo sa digmaan. Magiting na nagmamaneho si Xiao malapit sa mga binti ng T-Rex at tumalon palabas sa umaandar na kotse, sa kasamaang palad, hindi gumana ang detonator. Dahil hindi natuloy ang kanilang plano, sigurado ang grupo na sila ay papatayin. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Lei na tumutulo ang gasolina mula sa kotse, kaya kumuha siya ng apoy at tumakbo patungo sa laban, nagbabalak na pasabugan ang dinamita. Sa kasamaang palad, bago pa siya makalapit, isang lumilipad na bato ang nagpataob sa kanya. Sa puntong ito, halos nagawa na ng T-Rex na tapusin ang sawa. Kaya, nagpa siya ang maliit na bata na umakyat at iligtas ang kanyang kaibigan. Sa gulat ng lahat, tumakbo siya patungo sa mga halimaw sa kabila ng kanyang pinsala sa binti. Pagkatapos, ay inihagis niya ang apoy sa kotse, na naging dahilan upang sumabog ang dinamita. Ang pagsabog ay nakatulong sa sawa, at sa wakas, ay nagawa nitong patayin ang dinosaur, habang si Kai ay napaatras. Si Xiao at ang iba pa, ay lumapit sa kanya, habang tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya nagigising. Sa kabutihang palad, ang higanteng python ay may isa pang alas. Lumapit ito kay Kai, at malakas na umungol, dahilan para magising siya ng mabilis. Ang pelikula ay matatapos sa hinaharap, kung saan, nakauwi na ang lahat at sa wakas ay gumaling na ang pinsala sa binti ni Kai. Sa ibang lugar, ginalugad ni na Professor Gia at Lei ang isla sa pangalawang pagkakataon, at nakahanap ng mas maraming mapanganib na halimaw na nakatago pa rin sa ilalim ng lupa.